Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, naging tensyonado naman ang pagpapatuloy ng hearing sa kaso ng hazing victim na si Marvin Reglos. Isa kasi sa mga suspect, nag-dirty finger pa raw sa kapatid ng biktima. Agad naman itong binweltahan. Ikwento mo, Trish Roque. Tila walang kaba sa mukha ni na Eric Castillo at Boji Bobby Yap, dalawa sa mga suspect sa hazing kay Marvin Reglos nang dumating sa Antipolo RTC. Halos kasunod naman nilang dumating ang mag-inang Lorby at Mirna Reglos. Simula pa lang ng pagdinig, nagkairingan ng dalawang panig. Ayaw kasing aminin ang kampo ng mga akusado na mga miyembro sila ng Lambda Rho Fraternity. Yun lang katibayan na sila ay naka-enroll sa College of Law ng San Sebastian at si Marvin ay naka-enroll sa San Beda. Napakasimpleng bagay lang po, ayaw pang admitin. They have to present their evidence on that. As of now, the case against both accused are not that strong. Pero hanggang sa pagtatapos ng hearing, tuloy ang asara ng dalawang kampo. Habang palabas na ng korte, bigla na lang daw nag-dirty finger si Castillo sa kapatid ni Marvin na si Lorby. Yan po ang gawain ng isang kick-out na estudyante ng San Beda College. Mas lalo't na akusahan pa siya. Ibig sabihin, pinapakita niya sa buong publiko na guilty siya. Umuusad man ang kaso nila, nagpasaklolo na rin ang pamilya Reglos kay Pangulong Aquino. Sa sulat ng mag-inang Reglos kay Pinoy, hiniling nilang paimbestigahan ng mga miyembro ng Lambda Rho Fraternity na nakaupo sa Administrasyong Aquino. Karamihan daw kasi ay nakaupo sa NBI, DOJ, Office of the Government Corporate Council at sa iba't ibang korte. Ay wag na po, naman po sana nating bigyan ng hadlang yung pagkamit namin ng hustisya sa kapatid ko. Trish Roque, News 5. Posibleng hindi na matuloy ang pagtestigo ng misis ni Chief Justice Renato Corona na si Cristina sa impeachment trial. Bukod sa naipaliwanag na raw ang partisipasyon ng kumpanya nito sa reklamo, iniiwasan din daw ng depensa na mapahiya lang ito sa paglilitis. Ikwento mo, Joey Francisco. Nagdadalawang isip na raw ang depensa kung dapat pang isa lang sa witness stand ang misis ng Chief Justice na si Cristina Corona. Naipaliwanag na raw kasi ang tungkol sa kumpanyang pag-aari ng pamilya nito ng tumestigo kahapon si Atienza. Isa pa, iniiwasan daw ng depensa na gisahin at mapahiya lang si Mrs. Corona sakaling tumestigo ito. March 12, 2012, sinimulan ng depensa ang paglalatag ng ebidensya sa Corona impeachment trial. Unang testigo si Congressman Toby Tiangco para patunayang hindi raw dumaan sa tamang proseso sa Kamara ang pag-impeach sa punong maestrado. Isa-isa ring pinatawag ang mga city registrar para malinawan ang properties umano ng mga Corona kung naibenta na ba ito, kung kanino at kung kailan. Isa nga sa mga pinaupo ay ang nakabili ng isa sa properties ng mga Corona na si Demetrio Vicente. Sa pag-usad ng paglilitis, naging malaking isyu ang totoong bilang ng mga Corona properties. Nagkabistuhan sa testimonya ni LRA Chief Eulalio Diaz na questionable ang listang ibinigay niya sa prosekusyon na inilabas naman ng mga ito sa media. Mas kaunti raw sa sinasabing 45 Corona properties ang dapat busisiin. At bago nag-Lenten break ang Senado, umupo sa witness stand si dating Manila Mayor Lito Atienza. Yan ay para sabing totoong pinayaran nila ang lupa ng Basagidone Enterprises para maging relocation ng palengke ng Sampaloc. Lumalabas na may sapat na pera ang kumpanya para hiraman ng mga Corona. Nakapunto sila, but to say that they're successful is still too early to tell. Meron pa rin prevailing public sentiment. Sige lang kung ano sapitin, we are just trying our best. Sa panig naman ng prosekusyon, nanatiling mataas ang kumpiyansa nilang maipapanalo pa rin nila ang kaso kahit ilang beses silang nasabon sa paglilitis. Pero ang isang inaalala ng dalawang kampo ay ang mahabang Lenten break. Baka mag-weigh ng interest sa mga tao. Baka hindi na makinig yung the rest of the story ng defense. So ang tatatak sa utak nila, yung narinig lang nila from the prosecution. Ang tiyak, mas marami pa raw aantabayanan ng publiko sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Mayo. Joey Francisco, News 5. Good news naman ho tayo, hindi magkaka-brownout sa Metro Manila sa ngayon. Yan ang tiniyak na Meralco sa kabila ng aberya sa planta ng NGCP sa Las Piñas noong Martes. Paliwanag ng Meralco na gawa ng paraan ng sirang subs transmission system na nagsabing planta kaya gumagana pa rin ito ngayon. Pero kung may bumigay pa raw na pasilidad, dito maaaring magkaroon ng power supply interruption sa ilang lugar sa Metro Manila. Gate naman ng Meralco, walang problema sa supply at tanging transmission o daanan ng kuryente ang tinututukan nila ngayon.
Kung ang iba nagpapadagdag pa, ito kabaliktaran mga kapatid. Isang dalagita sa Ilocos Norte ang problemado ngayon dahil pinagkalooban siya ng super laking dibdib. Narito ang Alagang Kapatid exclusive. Sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte, nakilala ng Alagang Kapatid ang 13 taong gulang na si Disay. Kumpara sa ibang dalaga, isang bagay ang bukod tangi kay Disay. Ang kanyang dibdib na hindi pangkaraniwan ang sukat. Nung biglang lumaki po, nagtaka po ako kung bakit biglang lumaki. Pero sabi ko po, baka titigil rin yan. Sabi ko po, biglang lumaking ng masyado. Sa una, inakalang dulot lang ito ng pagdadalaga hanggang sa napansin niyang hindi na normal ang tuluyan at mabilis nitong paglaki. Gano'n siya kabigat? Parang 2 kilong bigas. 3 taon na ang nakalilipas mula na magpatingin si Disay sa doktor. At tanging operasyon lang daw ang susi upang maibalik sa normal ang kanyang mga dibdib. Abangan po ang kwento ni Disay sa Alagang Kapatid ngayong linggo alas 7 ng umaga sa TV5. Dito po sa Video Bandido, hindi lang kami puro satsat dahil ang mga dinokumento ninyong reklamo may katapat na solusyon. Heto ang ilan sa mga problemang aming naaksyonan. Marso 13 na magpasaklolo ang taga-barangay San Francisco sa Mabalacat, Pampanga. Ginawa na kasing tambakan ng basura ang kanilang sidewalk. Ganda-ganda pinapunta ko aking mga maintenance crew doon sa area na yon at sa kasalukuyan na iluminis na. Nang bisitahin namin ulit, malinis na ang lakaran at nadadaanan na. At ito lang Miyerkules, Marso 21, nagsumbong ang isang concerned citizen sa General T. De Leon sa Valenzuela dahil sa madilim nilang kalsada na ginawa ring dump site. Yan ay pinaprocess ng Meralco. Pasyalan ho ninyo, magposte kayo ng mga barangay tanod do dyan sa lugar na yan. Pwede ho ba? Yes, sir. Ng bulungan.